Hello mga idol, ayan mayroon tayong gagawin dito ngayon. Barako palalakasin natin dahil mahina raw bumatak tapos palyado pa. Kaya ayan, panoorin nyo mga idol. Ito mga idol, barako mahinang bumatak, walang minor. Minsan mataas, minsan mababa, minsan namamatay. Ayan, tapos napakaingay lalo na sa umaga. Napakakalansing ng makina nung dinala dito kanina. Tinesting natin yan, makalansing. Ngayon, papalitan natin siya ng tensioner. Ayan, yung luma niyang tensioner. Papalitan natin yan ng bago. Ayan, ang ipapalit natin pang batya para mas maganda. Ano yan, mas mahaba, mas mahaba ang tulak. Ayan mas mahaba ang tulak niyan. Isa ron sa stock ng barako. Kaya pambadya ang ating ikinabit mga idol. Mas maganda yang tumulak. Ang gagawin nga pala natin nito ay tune upin, dilinisin ang karburador. Yan, para maging barako talaga ang batak niya kasi mahina daw itong bumatak. Alam niyo mga idol, pag ang motor niyo barako, malakas bumatak yan. Mali ba na lang kung mali ang pagka-tune up, mali yung valve clearance niya. Kaya mahinang bumatak, tapos ang karburador ay mali ang pihit ng hangin. Ayan, mahina rin bumatak yan, tapos walang minor. Kaya tabang pinapalamig natin ang tapit ay bubuksan natin ang karburador at ating dilinisin at i-adjust na rin kung may overflow man ito. I-adjust na natin tapos yung air niya ay i-adjust na rin natin. At bibigyan natin ng malakas na battery ito. At kaya ayan mga idol, baklasin na natin ang karburador at baka baklasin pa ng iba. Ayan, baka tirahin pa ng iba yan kaya tinitira ko na. At dito natin malalaman kung bakit ito ay mahinang bumatak at bakit ito ay walang minor. Minsan mababa, minsan mataas tapos namamatay. Diyan natin makikita yan sa karburador. At ayan mga idol, sinisilip natin ang okay naman ang alay niya. Kaya ayan, lilinisin natin. At titingnan natin itong air screw kung tawaging airy. Kaya doon natin malalaman kung naka-stock ko ito o okay pa bang pihitin. At natanggal natin ang mga idol, ang slow jet, ngayon naman ninjit. Ayan, tapos ating hahanginan yan para malinis. Ayan simple lang ang paghangin dahil malakas ang compressor natin. At ngayon, mga idol, ayan, dyan natin malalaman kung barado yan. Ayan nakita nyo mga idol? Yan, hihipan nyo ng hihipan lang ng hangin yan. Bugahan nyo ng bugahan para maging malinis. Ganyan lang kasimple pag linis ng karburador. Buga lang ng buga ng hangin. Hihip lang ng hihip. At ito mga idol, tinesting natin ang air screw. Ayan, matigas yan. Ayan, lumalabsot. Hindi kayang pihitin. Pero gagawa natin ang paraan yan para matanggal yan. May sikreto ako dyan para matanggal yan mga idol. At ayan, nilagharian na nga natin ang air screw para matanggal na natin. Para mapuwersa na natin nang hindi slide. At ayan, matigas talaga yan. Pero napaluag ko na yan doon sa gato. Pinaluag ko na yan, pinaikot ko na ng isang ikot yan bago ko tirahin ang screw. Inimpa ko na yan doon. Nung nakasalang sa gato, inimpa ko na yan. Kaya medyo malambot na dyan, mga idol. Ang pagtanggal nga pala niyan, mga idol, napakahirap. Grabing hirap talaga dahil napakaliit lang na screw pero matindi kung kumapit. At nung matanggal nga natin, mga idol, ang dami ng yung kalawang, yung kulay puti na parang apog. Ayan, gawa ng gasolina yan, mga idol, dahil ang gasolina natin hindi na gaano maganda ang timpla. Kaya dyan bumubuo. Ayan, nakuha natin ang spring. Ayan napakaputi na rin. Pero kaya napakaraming bara na yung kulay puti. Yung parang apog na siya, tapos matigas na. Yan, kaya barado na. At ayan mga idol, hangitan natin. Ayan nakita nyo naman kung gaano karami ang lumabas na kulay puti, parang alikabok. Yan, yung sinasabi ko na barado ang loob ng daanan ng hangin. Kaya't kalikutin natin ang kalikutin hanggang sa matanggal yung maraming nakabuo doon. At nakuha natin yung flat washer ng rear screw. Tapos yung yung o-ring ang ating kukunin. Nakadikit din yan doon dahil yan mga idol. Nakita nyo naman, nakuha na natin.
At tapos gundutin natin yan dahil marami parang dumi yan. Yan ang nagpapatigas sa air screw mga idol, yung kulay puti na yan. Kaya dapat malinis na yan bago ba natin ikabit. At nakita nyo naman mga idol, yung problema na nasa karburador, kaya 100% lalakas na yan. Tapos i-tune up natin, ibabalik na natin sa dating sukat, standard na valve clearance. Dahil yung mga barbula nga pala nito mga idol ay tukod na. Ibig sabihin nung pag sinabing tukod na, walang clearance talaga yun. Kaya't ating i-tune up yan mga idol, gagamitan natin ng feeler gauge yan. Dahil yung iba, feeling gauge ang ginagamit. Yan, dito sa amin, feeler gauge talaga, may sukat talaga yan kung ano ang clearance. Sa ibang gawaan, magagaling. Feeling gauge ang ginagamit nila. Yun bang hinihipu-hipu lang tapos inaalog-alog. Yun, ganon ang mga magagaling. Kasi hindi namin kaya yun, yung ganon. Yung matatentahin namin yung distansya niya, yung clearance niya. Hindi namin alam kung ano ang clearance nun. Kami talaga may sinusunod na sukat. At ayan mga idol, tapos na natin i-tune up yan. Ngayon, papaanda rin na natin yan. Pag umandar yan, sigurado, barako na ang tulog niyan. Pag bibirit ng silinyador, sumisigaw. At ayan mga idol, ayaw pa kumandar. Ayun, wala na palang gasolina. I-reserve natin para tumulo ang gasolina doon sa karburador niya. Tapos ating padyakan para magkaalaman niya. At ayan mga idol, umaandar na. Barako na kung sumigaw. Ayan. Kung ang kaya lang nito dati 300 kilos, ngayon magiging 500 kilos, kayang-kaya na yan. At ayan mga idol, tumaas ang idling, kaya ating ibababa sa 800. Ang dapat na magandang minor niyan, 800 to 1,000 plus 100 or minus. Kaya ayan mga idol, narinig nyo naman, smooth na ang minor niya. Shout out nga pala sa may-ari nito. Salamat sa tiwala. Thank you for watching mga idol.